Dumating na ang araw ng pinakahihintay ng lahat. Ang laban sa pagitan ng Shohoko at Kainan. Handang-handa na ang ace player ng Kainan na si Maki. Samantalang matagal na daw na pinapangarap ni Akagi ang araw na ito na makaharap ang pinakamalakas na team sa pinaka-importanteng laban. Lumabas na ang dalawang team mula sa kani-kanilang dugout. Bago mag-umpisa ang laro ay nagpakitang gilas muna ang rookie ng Kainan na si Nobunaga ng kanyang dribbling exhibition. Siya daw ang number 1 rookie sa distrito at hindi si Rokawa. Pero hindi naman nagpatalo ang henyo na si Sakuragi at ipinakita naman ang kanyang pambihirang bilis sa ball handling. Namangha ang mga manunood sa kanyang ginawa. Pero ilang sandali pa ay nabatukan ng kani-kanilang team captain ang dalawa na sila Maki at Akagi. Binitbit ang dalawa pabalik sa kani-kanilang bench. Jumble sa pagitan ng dalawang sentro. Napunta ang bola kay Miyagi. Mabilis niyang ibinigay ang bola kay Rokawa na tumakbo agad para sa isang breakaway dunk. Ngunit mabilis palang nakahabol sa kanya si Maki at nasupalpal siya ng harap-harapan. Nagawan pa niya ng paraan para ipasa kay Mitsui pero na-steal naman ito ni Jin. Mabilis niya itong ibinigay kay Nobunaga para sa kanilang counter-attack. Pero nandoon si Sakuragi na mabilis siyang hinabol. Nagawa naman niyang makuha ang bola kahit sobrang taas nito. Pero sa paglanding niya ay natawagan siya ng traveling dahil hindi niya napigilan ang kanyang momentum. Ang akala niya ay papagalitin siya ni Gory sa kanyang violation pero sa halip ay pinuri siya nito. Humanga ang mga manunood sa dalawang koponan dahil simula pa lang ay naging mainit na agad ang laban. Nasa Kainan ang possession. Ibinigay ni Maki ang bola sa kanilang sentro sa ilalim. Tumira ito ng 2 points. Ngunit nasupalpal ito ni Akagi. Napunta kay Miyagi ang bola. Nagset ito ng kanilang opensa. Ibinigay niya ang bola kay Mitsui para sa isang 3-point shot. Subalit nahabol siya ni Jin para pigilan ang kanyang shot attempt. Pero fake lang pala yun sabay drive niya papuntang basket para sa 2 points. Ngunit nandun na naman si Maki at sinupalpal ang kanyang tira. Takbo sa kabila ang Kainan. Naging 2-on-2 ang labanan. Si Jin ang nagbaba ng bola na binantayan naman ni Rokawa. Biglang bigay ni Jin ang bola sa kumat na si Nobunaga sa baseline. Sinabayan ni Sakuragi si Nobunaga, ngunit binaliwala lang nito ang depensa niya at matagumpay na nakagawa ng isang slam dunk. Naasar si Sakuragi dahil napahiya siya sa ginawa ni Nobunaga. Bola ng Shohoko. Ibinigay ni Mitsui ang bola kay Akagi sa ilalim. Nag-attempt ito tumira ng 2 points. Ngunit sinabayan siya ni Nobunaga para pigilan ang tangka niyang makascore. Pero nanaig ang lakas ni Akagi at nagawa niyang idakdak ang bola. Bagsak ang rookie ng Kainan. Tinuwanan naman siya ni Sakuragi. Ipinaalala naman ni Akagi sa kanya ang tila nakalimutan na niyang responsibilidad at kung saan siya magaling. 2016 ang score sa laro. Dahil sa mga rebound ni Sakuragi ay hindi masyadong nakakalayo ang Kainan. Halos wala itong kapaguran. Sa pag-drive niya ay nasundutan siya ni Maki. Nagunahan silang dalawa para sa loose ball. Kahit papalabas na ang bola ay hinabol pa din niya ito. Nagawa naman niyang masave ang bola ngunit nabag sa kanya si Coach Anzai. Hindi niya ito ininde at mabilis na tumayo na parang walang nangyari. Sabay takbo na naman para bumalik sa laro. Matapos nun ay siya pa rin ang nakakuha ng rebound. Dahil wala nang makapigil kay Sakuragi ay si Maki na ang nagbantay sa kanya. Sa pagtira ni Sakuragi ay nasupalpal siya ni Maki na agad naman niyang ibinigay para sa isang layup ni Jin. 6 na ang lamang ng Kainan. Ipinaalala naman ni Miyagi ang itinuro nito kay Sakuragi. Nagyabang naman si Nobunaga na siya na ang magbabantay kay Sakuragi dahil kahit sino daw ay kaya niyang bantayan. Pero hindi siya umubra kay Sakuragi nung ginamitan siya ng fake at gumawa ng isang layup. Parang nanalo sa loto ang henyo matapos niyang magawa ito. Pero lingid sa kaalaman niya ay kanina pang pinagmamasdan ng coach ng Kainan ang kanyang galaw. At nagbanta ito na kailangan ng mawala sa laro ni Sakuragi. Humingi na ng timeout ang Kainan. Sinabi ng kanilang coach na kailangan mawala sa laro si Sakuragi. Tinawag nito ang maliit at patpatin na si Miyamoto para palitan si Jin. Inatasan nito na bantayan si Sakuragi. Nagulat ang Shohoko nung makita si Miyamoto. Pati daw magtitinda ng balot ay kinuha na rin nila ayon kay Sakuragi. Wala silang ideya kung paano ang laruan nito kaya sinubukan agad siya ni Miyagi. Madali naman niyang na-steal ang bola kaya nakumpirma niya na walang espesyal sa player na ito. Nagreklamo si Sakuragi sa Kainan kung bakit yun daw ang nagbabantay sa kanya. Sinubukan ni Sakuragi ang depensa niya, pero laking gulat niya nung hindi ito sumabay sa kanya at pinanood lang siya. Ang utos pala ni Coach Tekato kay Miyamoto ay inisin si Sakuragi. Wala daw siyang kailangan gawin sa depensa. Ilang beses niya sinubukang umiscore laban kay Miyamoto pero hindi niya magawa.
Dahil sa taktikang ginawa ni Coach Tekato ay lumabas ang kahinaan ni Sakuragi. Umabot na sa 10 ang kalamangan ng kainan. Sinabi ni Mitsui na hindi na nila kailangan bantayan si Miyamoto at mag-focus na lang kay Maki. Subalit ang hindi nila alam ay ito ang pangalawa sa pinakamagaling na 3-point shooter ng kainan, sunod kay Jin. Lalo pa niyang ininis si Sakuragi. Kaya naman humingi na ito ng tulong kay Akagi at tinanong kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging naipayo lang sa kanya ni Akagi ay pumapayag na daw siyang mag-slam dunk siya. Tuwang-tuwa naman ang gunggong. Ginawa nga niya ang sinabi ni Akagi, ngunit sinadya siyang i-foul ni Maki bago pa siya makadakdak. Mintis ang dalawang free throw ni Sakuragi. Tiwala si Coach Tekato na marami pang kahinaan si Sakuragi. Pasok na naman ang 3 points ni Miyamoto. 15 na ang kalamangan ng kainan. Sa puntong ito ay tumayo na si Coach Anzai mula sa bench para tumawag ng timeout. Ipinagpahinga niya muna si Sakuragi at ipinalit si Boy Labo. Ayaw naman pumayag ni Sakuragi na palitan siya, pero hinawi siya ni Rokawa at sinabing mas mabuting manood na lang siya. Hinamon naman ni Nobunaga si Rokawa kung sino talaga ang mas mahusay na rookie sa kanilang dalawa. Sinubukan niyang agawin ang bola mula kay Rokawa ngunit nag-behind the back ang super rookie kaya nakalusot sa kanya. Dahil wala nang nagawa si Nobunaga ay nag-foul na lang ito. Muling hiningi ni Rokawa ang bola. Nag-drive siya patungong basket, ngunit hindi siya tinantanan ni Nobunaga. Biglang nag-pull-up jumper si Rokawa. Wala nang nagawa ang depensa ni Nobunaga. Pasok ang 2 points nito. Mintis ang tira ng Shoyo at nakuha ni Akagi ang rebound. Pass break na naman para sa Shohoko. Ngunit mabilis na nakababa agad sa depensa ang kainan. Mabilis na itinira ni Rokawa ang bola kahit wala siyang kasiguraduhan na papasok ito. Tiwala naman siya kay Akagi na makukuha nito ang offensive rebound. Subalit matapos makuha ni Akagi ang rebound ay natapakan nito ang paa ni Takazago. Naibigay pa nito ang bola kay Rokawa na nakagawa naman ng 2 points. Nag-alala naman ang Shohoko team dahil masama ang bagsak ni Akagi at nahihirapan itong tumayo. Tiningnan nila ang paa nito at laking gulat nila dahil magang-maga ito. Dinala siya sa dugout at dahil doon ay pinanghinaan ng loob ang team. Kinausap naman ni Coach Anzai si Sakuragi at Rokawa at sinabing magtulungan daw sila para protektahan ang ilalim. Malaki ang tiwala ni Coach Anzai sa kanilang dalawa. Sa pagpapatuloy ng laro ay nakasteal si Sakuragi, nasundan yun ng kanyang bullet pass papunta kay Boy Labo na agad namang nagsagawa ng layup. Subalit nakaabang sa kanya si Nobunaga na sinupalpal ang kanyang layup. Mabuti na lang at nandun si Rokawa na nakuha ang bola kaya nakagawa na naman ito ng 2 points. 9 na lang ang lamang ng kainan. Pinalakas naman ni Sakuragi ang loob ng kanyang teammates at sinabing babalik pa si Akagi. Siya na daw muna ang bahala sa pwesto ni Gori. Sa pagpapatuloy ng laro ay tinangka ni Nobunaga na idakdak ang bola. Ngunit nandun si Sakuragi para supalpalin ang kanyang dakdak. Matapos nun ay ginaya pa ni Sakuragi ang itsura ni Akagi kapag nasa ilalim ito ng basket. Muling napasa kamay ng kainan ang bola. Ngunit nagmintes ulit sila sa kanilang shot attempt. Pumwesto si Sakuragi para sa rebound. Hindi makaporma ang dalawang taga-kainan matapos niya i-box out ang mga ito ng sabay. Tumalon si Sakuragi ng ubod ng taas at pagkatapos ay kinalawit ang rebound. Wala nang nagawa ang dalawang taga-kainan. Samantala, tinalo ng Ryunan ang Takazato sa hiwalay na laro. Tinambakan nila ito ng malaki at naghihintay na lang kung sino ang sunod nilang makakalaban. Muling hiningi ni Rokawa ang bola at pagkatapos ay walang kaabog-abog na itinira ito na ikinabigla ni Nobunaga. Pasok na naman ang kanyang jumper. 2 minuto na lang ang natitira sa first half. Nakalusot si Nobunaga sa depensa ni Sakuragi, ngunit nandoon si Rokawa para supalpalin ang dapat sana ay sure 2 points para kay Nobunaga. Gusto sanang takbuhan ng Shohoko ang kainan pero sadyang mabibilis din ang mga itong bumalik sa depensa kaya nahirapan silang makapass break. Muling nakita ni Miyagi na humihingi si Rokawa ng bola kaya mabilis niya itong ibinigay. Naiwan ang depensa ni Nobunaga at muli itong nakagawa ng 2 points. Napanganga na lang si Coach Tekato dahil sa ipinamamalas ng super rookie. Kasunod nun ay na-steal pa niya ang bola. At pagkatapos ay isang fadeaway shot naman ang kanyang pinakawalan. Ginagawa na lang niyang asintahan si Nobunaga. Napatayo na si Coach Tekato dahil hindi nila ito mapigilan. Mag-isang binuhat ni Rokawa ang Shohoko para mapababa sa 5 ang lamang ng kainan. Pagkahawak pa lang ni Rokawa ng bola ay naghiyawan na agad ang mga tao. Naging paborito na siya ng lahat ng manunood kahit isang rookie pa lang siya dahil mag-isa niyang kinakaya ang pinakamalakas na team sa distrito.
Parang kidlat sa bilis si Rokawa nung lampasan niya si Nobunaga. Sinubukan din siyang pigilan ng sentro ng kainan na si Takazago. Ngunit binaliwala lang ni Rokawa ang kanyang depensa at nagsagawa ng isang high-arcing layup. Maging ang teammates niya na sina Miyagi at Mitsui na palagi niyang kasama sa practice ay hindi makapaniwala sa husay nito. 48 seconds na lang sa laro. Biglang nakasteal si Miyagi. Aksidenteng napunta kay Rokawa ang bola. Wala nang dribble-dribble at bigla itong bumitaw ng isang 3-point shot. Tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang teammates. Humingi na ng timeout si Coach Takato. Galit na galit ito dahil hindi daw nila mapigilan ang isang hamak na first year lang. Sagot ni Nobunaga na hindi lang daw basta first year ang Rokawa na yon. Ibang klase daw siya. 39 seconds sa laro at 2 ang lamang ng kainan. Isang mabilis na 2 points ang ginawa ni Maki kaya balik sa 4 points ang lamang nila. Nag-full court press na ang kainan. Natrap naman si Sakuragi dahil pinagtatluhan siya. Muntik na siyang matawagan ng 10 seconds violation. Wala siyang makitang ibang kakampi kundi si Rokawa kaya napilitan na siyang ibigay dito. Nagulat naman ang bagong dating na Ryunan team sa hiyawan ng tao nung nahawakan ni Rokawa ang bola. Mabilis siyang nag-dribble papuntang basket. Nakaabang naman sa kanya ang MVP na si Maki. Hindi ito alintana ni Rokawa at biglang lumipad para sa isang kagila-hilalas na slam dunk. Umaapoy na sa galit si Coach Takato. May 5 seconds pa sa laro na steal pa ni Rokawa ang bola at pagkatapos ay mabilis itong itinira. Pasok na naman. Nagawa niyang maitabla ang laro. Hanggang sa maubos na ang oras sa first half. Sinalubong sila ni Akagi na nakakalakad na ng maayos matapos magtamo ng injury. Nag-high five siya sa pagod na si Rokawa. Nakagawa ito ng 25 points sa loob lamang ng first half. Sa dugout ay umuusok pa rin sa galit si Coach Takato dahil pa rin kay Rokawa. Nangako naman si Nobunaga na pipigilan na niya ito sa second half. Sa pagsisimula ng second half ay nagulat ang mga manunood dahil muling maglalaro si Akagi. Pinilit pa rin niya maglaro kahit may iniindang injury. Nagpresenta si Sakuragi na siya na lang ang tatalon sa jump ball dahil nag-aalala ito sa injury niya. Naipanalo naman niya ang jump ball at napunta ang bola kay Rokawa. Agad itong nagsagawa ng layup. Ngunit nasupalpal siya ni Nobunaga. Nakuha ni Akagi ang offensive rebound sabay follow-up shot. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa nilang makalamang sa kainan.